Assalamualaikum at magandang araw, Bangsamoro. Second kulintang summer class sa pangunguna ng Office of MP Attorney City Farhani is Uyod matagumpay na naidaos sa Barangay Buayan at Datupiang Maguindanao del Sur. Isang makulay at masiglang selebrasyon ang naganap kahapon, Agosto 11, 2024 sa Barangay Buayan, Datupiang Maguindanao del Sur bilang pagtatapos sa ikadalawang kulintangang summer class na pinangasiwaan ng Office of MP Attorney City Farhani is Uyod. Sa loob ng 45 araw na klase na nagsimula noong Hunyo 15, 2024, matagumpay na natapos ang 97 na mga mag-aaral mula sa mga baitang Grade 1, Grade 2 at Grade 3. Ang mga mag-aaral ay masayang nagpakitang gilas sa kanilang natutunan na magpamalas ng kahalagaan ng pagpapanatili at pagpapalago ng ating kulturang katutubo. Ayon kay Program Coordinator Abay Badriak Kamaong Oy, sinamantala ang panahon ng bakasyon upang maturuan ang mga kabataan ng tradisyonal na sining ng pagtutugtog ng kulintang. Isa umano sa pangunahing layunin ng programa ay ang ma-preserve, ma-enhance at mapagyaman pa ang kulturang atin minana. Itong programa na ito na second free kulintang summer class under the administration of MP Attorney Vice Farhani PSP Uyod ay sinimulan natin noong June 15. So we worked it for 45 days. Hectic po ang schedule namin kasi only Friday na wala kaming klase dito. Meaning to say, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nandito kami lahat kasama ang mga estudyante and some other supportive parents na nagbabantay sa kanilang mga anak. Sinamantala namin ang panahon na bakasyon para maraming mga bata talaga ang makaparticipate sa programa ni MP Uyod. Ipinahayag naman ni BTA Parliament Member Attorney City Farhani is Uyod ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga dumalo, lalo na sa mga magulang na walang sawang sumuporta sa kanilang mga anak. Lubos ang kanyang kasiyahan dahil na isakatuparan ang isa sa kanyang mga pangarap, ang maibahagi sa mga kabataan ang kaalaman sa pagtutugtog ng kulintang, isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Us with your presence to our visitors and guests who came all the way from Cotabato City and from other nearby municipalities. Ang saya-saya ko ngayon na makita na finally we are in this second batch culmination of our kulintang class here in Datupiang. Para po sa kaalaman ng lahat, itong programa na ito is a dream come true for me. Kasi dati pa po, nung high school pa ako, in fact, nung college pa ako, pangarap ko na matuto mag-play ng instruments. Yung tita ko is of course very famous yan na kulintang player, kulintang ensemble player. So, from my younger years, nakikita ko ang Datupiang ang isa sa mga pinaka-talented na mga kulintang ensemble players sa buong Pilipinas. Kaya I take pride na ang daming talents dito sa Datupiang, and I don't want to waste my time habang nandito pa ako sa posisyon ng pagiging MP. Merong resources ang aming tanggapan, so naisip ko this is the perfect time na maisagawa ko at maisakatuparan ko yung pangarap ko na matutong magkulintang, I myself. And of course, gusto ko ma-impart sa mga kabataan because for all we know, alam naman po natin na bihira na lang ngayon sa younger generation ang marunong maglaro or mag-play ng kulintang ensemble instruments. So I am
honored na through our office, nagkaroon ng ganitong programa. Through the initiative of our office, in partnership with my very talented na babo, na isang katuparan ko po yung pangarap ko na maraming kabataan ang matuto mag-play ng kulintang ensemble instruments. Samantala, nagbigay ng isang makabuluhang mensahe ang Master Artist at Cultural Ambassador na si Abdul Farid Gyumla. Hinikayat niya ang mga kabataan na mahalin ang sariling atin at magpursige sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Yung message ko po para sa aking mga kapatid na mga younger kulintang enthusiast, katulad din po ng message sa akin ng inatuwa ko pati ng aking bapa, kahit ano po yung marating niya sa buhay. At yan ni mapasado, at yan ni mo mano, di no tamagat ikapagkulintang. Dahil nakapagkulintang, na namba itanda, no maratabat, no sakita no abang sa moro. Di ka na pinanambayan, di ka na pinangumbal, sa nakadagdan ang mga ukit at o mga adat-batad at nagkakalingi. Tapos, huwag po kayong mapapagod na i-improvise pa ang inyong sarili. Invent, innovate, huwag po kayong mag-atubiling matuto sa mga master artists na makikita po ninyo. Dito po sa Datopiang, ang dami-dami pong magagaling magkulintang. So dapat po, obserbahan niyo po sila at as much as possible, mag-learn kayo ng kanilang mga style, matuto po kayo ng kanilang mga proper attitude or stage presence. Dahil I am telling you po, once na na-develop po ang inyong skills sa pagkukulintang, you will see the world for free. To our Member of Parliament, Attorney by City Pahani Uli Oyod, again po, maraming salamat po, Kaka, for this noble endeavor, sa inyo pong pag-use ng inyong resources para po ma-impart yung ating kulintang artistry to the younger generation, especially po sa Datopiang. Dahil alam niyo po, sa ibang bansa, walang ibang kinikilalang lugar sa larangan ng pagkukulintang, kundi ang Datopiang. Pag sinabing kulintang, Datopiang ang the best. Binigyan din niya ang kanyang karanasan kung saan sa kabila ng kakulangan sa mga resources at suporta na pagtagumpayan niya ang kanyang mga adhikain. Tunay na isang inspirasyon ang selebrasyong ito para sa lahat. Isang patunay na sa pagtutulungan at pagkakaisa, maaaring mapanatili at mapalago ang ating minamahal na kultura. At iyan ang ating nakalap na balita sa araw na ito. So, I'm Rashid Palalisan, Z Live News Online.